Praise the Lord. Ang usa ka awit nagaingon, the reason I live is to worship you. If you are still living and alive today, no reason why you will not worship the Lord. The reason I live is to worship Him. The reason I live is to praise Him. In the good times, in the bad times, we will worship our great God. Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios sa kanunay. Amen. Pagka nindot nga doon natay Dios nga buhi nga nagalihok maigsoon. Salamat sa mga lectures, salamat sa mga pakighiusa, business meetings. Amen. Successful conference. Salamat sa atong district presbyter nga kauban sa mga conference maigsoon, sa atong sectional presbyter, sa atong secretary o sa atong mga leaders sa district o sa section o sa tanan natong mga pastors, of course our presbyter from Caraga. Amen. Pastor Oscar nga kauban nato maigsoon. Murag gusto na mobalhin sa Cebu siguro. Murag permanente naman ka diri sa Cebu. Praise the Lord. We will pray for his daughter, si Karen Pistanyo, nag-undergo og chemo tungod sa iyang cancer sa pancreas. But I believe all things are possible in the name of Jesus. I believe he is still faithful. Great is thy faithfulness. Amen. We understand that we are not that faithful. But God is so faithful. Thank you, Jesus. Continue to pray, maigsoon sa atong venue, sa atong general conference sa Legazpi City. Nagsige nagpagawa sa ihang lava. Ang mayon volcano. May hudto na lang na para pag February wala na. Praise the Lord. So nindot na nga lugar. Dool sa dagat. Mayo ang mga hotels. Ang gireport sa ako doon na sila 76 hotels within the Legazpi City. The adjacent place is Daraga na daghan po nag mga hotels diha. Pwede mo magbaylan. Baylan. Or pwede po aeroplano kay kamo ang may direct flight Cebu to Legazpi. And we are praying na mag-open din sila sa Davao para yung access ng biyahe. Pero going by land, driving is also a good idea. Pag awa pa makaagi og San Juanico Bridge, makita niyo si San Juanico. Alright, thank you very much. Pastor Malinaw, ang atong maabtikon pa ba ni? Abtikon. Ako ning giduaw maigsoon dito sa Ormoc. Unsang okasyon na to, ha? Murag diretso gito sa gihapon diri Cebu. Kung guwa diha sa imong langob. Permente man imong lublob sa langob. Kapila ni siya nilublob ako tuig bisita ani. Pagbisita namo saya Pastor Roque, nilublob mi sa dagat. Nangaligo mi 4 hours way kawas-kawas. Pero ang sakyan hindi na mudagan. Nabugnawan ang driver. Let's come to the words of the Lord. Let's clap our hands one more time. Hallelujah. So blessed and so good. Amen. Book of Isaiah chapter 10 verse 27. And it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder,
and his yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. There's power in anointing. Psalms 23 verse 5, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, and my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, that I may dwell in the house of the Lord forever. And we are here, mga igsoon, we will unite our faith that all the yoke must be broken tonight through the power of God's anointing. Doon ay mga specific nga words sa Bible nga para sa anang bring your tithes, offerings into the storehouse. Then God said, I will rebuke the devourer. You don't need to rebuke the devourer. It is automatic when you give your tithes and offerings. And this verse says also, if you will receive the anointing, I will break every yoke. Tanang yugo sa kabug-aton, ako nang gubon, tungod sa gahom sa dihog sa Dios. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo, gamhanan ang iyang mga pulong, og nagpasalamat kami Ginoo, nga doon na pa kami kagawasan. Sa pagpaminaw, sa pagdawat, sa pagwali, sa pagtudlo, bisan pa sa pagbadlong, bisan pa sa pagsaway, bisan pa sa paggiya, aron kami mahimong mahingpit diya sa mga tubangan. Tudloy kami nining kagabion, Ginoo. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Clap your hands one more time. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, yes. God bless ug makalingkod na kitang tanan. Salamat sa atong mga kaigsunan. Salamat sa mga pastors and family nga niya karon. Maigsuon akong gipasalamatan ng Ginoo nga sa diha nga we experience anointing service. Una, dito maigsoon sa POA, sa simbahan ni Sir Mangon during the Because of the Times. And then, sa time na buhi pa si Prophet George Guy. So, we always experience anointing service. Then, I am convinced, thank you, Lord, that we need anointing. Oh, I don't know, but in my ministry, I am promoting anointing. Purang dalawa, Pastor Ondo, ang pila kong ginadala perme, seed faith and anointing service. Because we want to be blessed. The message for tonight says, preserve your anointing. The word preserve means to keep safe from injury. To keep safe from harm. Para mahimo kang protektado kanunay gikan sa tanang kadaot og buhat nga diin maka-harm, makabuat kanimo og dili maayo. To keep us safe from destruction.
Mao binili ang atong panahon ron, maigsoon, doon na may gisgot sa amo dito sa Manila. From the Malacanang information. Bisan sundan nato ng kay Sir former President, siya posible gyud nga magkagira ang Pilipinas. Ang ilang balita, September, dunay mahitabong gira des ato, but the Lord knows everything. Kay kanang idka nga nagkatag karon sa Luzon, diri sa Cagayan de Oro, unya ang paglinya sa mga barkong nga panggira, gikan sa Singapore, Vietnam, Indonesia, Australia, 7 ka mga warships nga niya sa Pilipinas, ni adri ang mga dagkong warships sa Amerika. Unya ang ilang tanaw murag padulong na ni siya. Pero nasayod man sadta nga ang Pilipinas gamiton pa sa Ginoo sa katapusang revival ning atong panahon karon. So dunay hulga sama ni anang butanga. Akong gipaminawan gabi maigsoon ang comment ni President Duterte, former president. Siya kung girahon sa China ang Taiwan, niya mo di ang Amerika, asa man mo retreat sila padulong sa Pilipinas. Unya dunay mga isyu nga kini mga Afghanistan ato ba ning dawaton nga mga refugees. That's the world. But we don't care what's going on in the world. We know what will happen to the end. Wars and rumors of wars is going to happen. But I thank God, hallelujah, ang iglesia sa Ginoo dunay gahom unsa ta paghatag og protection gikan sa atong Ginoong Jesucristo. Harm to keep us safe from injury, harm or destruction, or to keep us alive, free from decay, saved from decomposition. Kaya ang pulong nga preserve para dili ka mabulok, decay, para di ka ma-decompose, di ka malata, di ka madugta. Maunang dunay preservation. Dunay asin sa bukid kung walay kuryente, walay refrigerator. Asinan ang mga karne o mga isda para dili mabulok. And we are preserved by God's anointing. And I praise the Lord tonight. I can feel the anointing of the Lord. And I want you to feel the anointing of God. Why? Because that will preserve you. Unsa may kapuslanan sa asin kung wala na say kaparat? Maupod na sa ato. Unsa may kapuslanan ning maayong barong? Nindot nga sapatos. Bagong cellphone. Pero inutang. Kung wala ang gahom sa Dios, mag-unsa man ang manindot nga simbahan. Come on. Manindot, mausa man doon na kay bagong sakyanan. Mausa man na kung kag-income kada adlaw kung wala na ang gahom sa Dios nga naglihok sa atong taliwala. Come on, my dear brothers and sisters. We need to understand whatever things may come, I will hold on to God's anointing. Sama ng nindot ang panagtigom kung ang Diyos 40 taon sa gawas. Sige panuktok. Huwag yun pasudla. But we are here tonight to understand, and it shall come to pass in that day, and we will claim this is the day. This is the day.
If you lost the joy of your salvation, this is your day to restore that joy. If you want to rejoice in the Holy Ghost, this is your day. Because the Bible tells us, and it shall come to pass in that day that his burden shall be taken away from off thy shoulder, and the yoke from off thy neck, and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Dili matanggal, dili makuha ang problema o kabug-aton kung walay dihog sa Ginoo. May mga taong mosulod sa simbahan, doon ay problema, doon ay kagulahanan, doon ay discouragements, doon ay frustrations, apang sa diyang mulihok ang gahom sa Ginoo. Mabati nila ang dihog mga igsoon, di nila kapugan, nga mo singgit, mo sayaw, mo dagan, tungod kay nabati nila, nga doon ay gahom, nga gikuha ang mahong kabugaton. Murabag karabaw. Pwede ba tayo mag-illustration? Ayaw na lang. Kay mo ang your siya. Ayaw, sir. Ang kabaw, dunay kariton nga fully loaded, overloaded, balsa, kariton, karumata, tartanilya. Gusto nyo magpa-example. Puno maigsoon. Unsay buhaton para maguyod niya na butangan og yugo. That's the yoke. If you understand that yoke means yugo. Kung wala yugo ang kariton, ang basa, karumata, tatanilya, unsa pa man, di na maguyod. Usay naguyod-guyod ta sa sobrang bugat. Kailan mawala ang mong yugo, mangulita nga walay yugo, watay kuyuron maigsoon nga kabug-aton, ang tanan, ang Dios may mong gubahan niya na. And only the anointing, not the preacher, not the presbyter, not the superintendent, nobody. But I have someone to introduce to you. My God, my King, my Savior, my Deliverer, my Healer, who is ready to destroy the yoke. Come on, shout for your victory. Shout for your anointing. Receive your healing and deliverance in Jesus' name. Anointing is the ritual act of pouring aromatic oil over a person's head or entire body. Mo nang si Aaron maigsoon, ang mga saserdote, sila Eleazar, the Levites, dunay lana oil nga ibubo ngadto kanila. I preach about how to produce, to make that oil. It must pass to a hard process because that oil is so precious. Ang timpla sa maong lana maigsoon, dili sayon buhaton. Mao nang buan mga igsoon si Aaron, gikan sa ulo, midagayday. Pastor Ray, asa midagayday? Bungot. Mo siya po tigsulti anang bungot. Sa bungot, sa iyang sinina, adto paubos, tungod sa kaputli sa maong lana, walay mansa nga makita. Kaya ang oil, pag ibutang na si mo, mumansa man na.
Pero katong langis o oil nga gibuhat sa mga tao sa daang tugon, siya nang ibuo maigsoon sa ilang lawas, walay man sa makita, puti na gihapon. Mao na ito'y panganduyon karong gabi una, nga doon na ihugas ka nato ang Diyos, nga balang lana, mamaulita, nga doon ay puti nga bisti. Hallelujah! Libyo atong kasing-kasing nga mudaig sa Ginoo. Come on, can we worship the Lord for a while? Come on, worship for your anointing. Receive your anointing, sisters. Receive your anointing, brother. Receive your anointing, pastors. Ikolabasa kayarabahaya. Ilarayanda ikorabasay kilabaya. Arabayanda yalalabahaya. Ikolabasa kayarabahaya. In the name of Jesus. If everybody walks under the anointing of God, there will be unity in the house. Kaya ang dulo niya ng mga chapter speaks about unity. We want unity, but we rejected the anointing. We want God's anointing. And please allow me to say this. I told our minister, Brother Jun, coming here. I told him, the pastors in Cebu, you have the quality. You have the quality to be a preacher. But don't forget, your place is also the territory of the devil. Nandito yung Catholicism eh. Nadiri. Di ni basta-basta nga lugar. Unya ang pinakanindot nga gibuhat ni Satanas, Pastor Boy, nga hinagiban, kanarag yung disunity. Division. Proverbs tells us about the evil of divisions. The worst of being disunited. We discussed yesterday to put United Pentecostal Church in our signboard. That's good. But the devil won't care. If you have the United Pentecostal Church in front, what the devil cares for is when the people of God stay together, working together. And we need to break that spirit in the name of Jesus. We will go home with one mind. We will go home with one direction. I have the quality. I am here to preach the word of God. Pastors, you are the plan A of God. There is no plan B for you. You are the plan A of God. Kasi ang tanong palagi sa meeting sa mga CEO, plan A is hard. Is there a plan B, another option? Sa Diyos, walay option para sa imo. You are the first and the last. You are the plan A, and there's no plan B for you. That's why we need to be strong in these last days. We need to destroy the work of darkness. And if we can stand together, we will stay in one spirit. We will work together for the glory of God, because anointing speaks of unity. Clap your hands to Jesus, and we will send notice to the devil. Devil, we are ready to be in one accord. No plan B.
sa Dios para kanatong tanan. Kay kung doon ay option ang Dios sa atong ministry, ay kato na lang sunod dayon. Kumingon ang Dios, dili man epektibo siya, pahawa na diha, doon ako'y plan B. Pero tanawa, good ron. 66 years, 39 years in the ministry, mag-40 na maigsoon. Kung may plan A ang Dios o plan B sa ako, wala na ko dire. Wala na ta dire. Kung may plan B ang Dios kay Pastor Junar, wala na dire. Pero bisan doon na tayo sayop, doon na tayo kasaypanan, doon na tayo kakulangan, wa kumusulting nga doon na mo, doon na ta. I'm a part of that. And please, don't say na doon na mo'y sayop. You are wrong. Sa pagsulti pa lang nimo, sayop ka na. Kinsa magkamusulti nga doon na mo'y sayop. Kitang tanan, doon na tayo sayop. Please change your words. Change your message. Anong kamuraman? Ikaw, kinsa maday ka? Kitang tanan, dunay kakulangon. But look, you are still being preserved. Because God knows, I have no plan B for you, Pastor Hiniralaw. I have no plan B for you, Pastor Oscar Pistaño. I have no plan B. You are still my plan A. Yes, you failed. Yes, you missed it. But don't worry. You are still my plan A. Oh, come on. Hallelujah. Come on in Jesus' name. You are still the plan A of God. They're used to introduce a divine influence or presence is recorded from the earliest times. Anointing was thus used as a form of medicine. Kaya spiritually doon na tayo sakit. Lord, take not away thine anointing. Taught to rid persons and things of dangerous spirits and demons which were believed to cause disease. I might go direct, but look at King Saul. He was anointed. But look, if you lost the anointing, evil spirits, demonic powers, rebellious spirit, disobedience. Don't think that you are still good in preaching. The devil can preach. But the devil cannot put the anointing. Then naibalo siya, he was a former cherub or cherub, anointed by God. Kay di yun pwede ka pang hambog mga igsoon. Ayaw tawaan awa ang imong zaksis. Kay mabuta karaon niya kadugayan. Ang imong nakita, ang imo na lang saksis. Wa na nimo makita ang gahom sa Ginoo. Please, in Jesus' name, in the name of Jesus and in the Holy Ghost, we need to pray. Hallelujah. We need to ask God's anointing. King Saul was anointed, but not able to preserve it. The anointing, he lost it. Why? Because of jealousy. Because of hatred. Because of corruption. He killed
kadto mga kabahin sa mga taong nagdihog kaniya, iyan nang gipamatay. Gipangpana sa sulod sa templo. Please, start shooting arrows to your brothers, to the leadership. Amen. It's better to pray than to shoot arrows. Nobody is perfect. We are still trying to be good. I am not good. I am just trying to be good in the presence of God. I am striving to be good. I am striving to be a qualified pastor. I am striving to be a qualified preacher. I am not that quality. I don't have that caliber. But thanks be to God, He allowed me to preach the Word of God, and He allowed me to stand, to sit as the superintendent. I know I don't need that office. What I need is the anointing of God. He dropped the anointing. And they start killing people. He started shooting arrows, killing those people that were anointed by God. In these last days, dear brothers and sisters, please don't drop your anointing. Keep holding on to your anointing. Hallelujah! Sa diyang nakasala na ang mga tao maigsoon, pwede silang musulod sa altar. Unya dito sa mong altar, dunay horn ang mga nagkanto maigsoon. Mudagan sila dito, mukapyot sa maong sungay sa mong altar. Magampo sa Ginoo, pasayloa ko Ginoo, hangtod nga walay tubag. Di sila mo biya diyan ang maong altar. 4 horns. Hang on. Don't quit. Don't give up. Hold on. Because the double portion of your anointing is not about what happened yesterday. It's coming. It's coming. And we can feel it. We can see it. It's coming. I want to see and to receive the double portion of God's anointing. Hallelujah. And I want to enjoy the anointing and the presence of the Lord God Almighty. Sa diha maigsoon nga si Saulo nagsugod na og kasuko, nagsugod na og pamatay sa mga tao, hangtod nga ang Dios bibiya na kaniya. Come on! Hallelujah! I don't care kung may trono o wala. I don't care kung may posisyon o wala. Ang importante, ang diyog sa Diyos magpabili! Hallelujah! Come on! Hallelujah! Receive it! Claim it. Hallelujah. Shout for it. Rejoice because God is about to deliver the anointing. Si Saulo, wa gyud pasakiti sa Ginoo sa iyang paghari maigsoon. Tungod kay ni salig ang Dios. See? Kung si Saulo nagguba na ang iyang pagkahari, dapat plan B na. Ay na naman tada yun. Mao man ang tao. Oh, murag wa man kay di kay epektibo diya, brad. Murag sige man lang kag pabadlong. Na ako ipuli sa imo. Plan B. Pero ang Dios, makabot ba utag inani kadugay? Nagsugod na ni kaputi ang atong mga buhok. Wa mingon ang Ginoo, ubanon ka naman, kabiuan ka na. Kay walay plan B ang Dios sa atong kinabuhi. Ang nakita sa Dios, iya kang galamiton. Amen.
Ikaw ang plan A. Dili ka plan Z. Plan A ka kanunay sa tubangan sa Ginoo. Bisan ang tao di makasabot sa plano sa Dios. Bisan nauton ka sa tao, ayaw ka balaka. Plan A gihapon ka sa Ginoo. Ikaw gihapon ang ginihugan sa Dios. Pwede bang isa nato ang duha ka kamot nato magkatiyo basaba ka Dios maigsoon? Pasalamati ang Dios kay ikaw sa gihapon ang plan A karon. Ikaw gihapon ang number 1 sa Dios. Ikaw gihapon ang letter A sa atong Ginoo. Jesus. Clap your hands to the Lord right now. Hallelujah. Pag-check sa iyong professor, ang ibutang sa imong papel, A. Excellent. Perfect. Good. Yung iba may plus pa. Pero kung ibutang sa imong teacher, nga F ka na, failure. You failed the test. But when God give us the test, it is not a test for us to fail. Because in God's program, there is no failure. Only the people will say, you are a failure. But in God's eyes, no dropouts in the kingdom of God. Nobody fails in the kingdom of God. You will not be a dropout student. You are still the number 1 in the eyes of God. Mabitaw na ang Diyos nilaog para iyat ang tabangan. Mabitaw nakita sa Diyos nga doon natay kakulangon. Mo gitagaan tag balang nga espiritu, gitagaan tag pulong, gitagaan tag mga leader, gitagaan tag mga pastor para tudluan ta kanunay kung doon natay sayop. Sadyang naibalo nato nga doon natay sayop. Please, under the anointing of God, submit and repent. That is soul. Now, look. Siya ang unang hari, Pastor Malinaw. Nga nag-order, Pastor Oscar, patayo-pat yun ang tanang witchcraft. No, siya nag-order. Pat yun ang tanang mga mangkukulam. Mamamarang, mananaot. Nanagan ang mga mananaot o mamamarang. Nanago sa marhin. Kito may langob dito. Katong imong gitago-taguan. Asa man yato si Saulo, di ba sa langob? The Witch of Endor in NGD. Daga maglangob diya sa inyo. May gani kay dili sa NGD imong nasudlan. Asa siya ni adto karon kay wala nang anointing. Mga batid, this is the point, please. Kay kung mawala ang diyog sa Dios, muadto ka na sa buhat sa kaaway. Dili garantiya ning atong success. Dili garantiya ning atong mga financial increase. Ang garantiya nga gihatag sa ato kanunay, magpabilin ta diha sa kabubuton sa Dios. Come on. Ug di na ni bago sa ato ang kabubuton sa Dios. Dili ni bago, dili ni gahapon nato nakatunan. Sukat nga ginawa tato ang Ginoo. Maura gihapon wali mausab maigsoon. Nganong maglisod man ta sa kabubuton sa Ginoo? Nga dugay naman nato ning gibuhat. So, ato siya sa mangkukulam. Sa orasyonan. Hadlok siya. Muning hari nga nagsugo nga pamatyon ta. Hadlok sila. Pero sa Saulo nagpakiluoy dito. That's so sad. Anointed by God. Now,
na ngayon ay tabang sa mga tao nga walay kapuslanan. Please, mag-ampo ta kanunay. Di ta magpalimbong. Naibalo man gyud ang Ginoo nga maay ka manabi. May kamuwali na ibalo ang Ginoo ana mo bitong gitawag ka. Pero ayaw nang gamitan nga lisensya. Nga mugawas ka na sa kabubuton sa Ginoo. Ayaw na nang himuang nga credential nga pwede kang mugawa sa iyang kabubuton kay daghan na kayong misulay mga igsoon nga bibuhat ana nawala sila. Pero sa mga taong kabalong mo antos, ka mga taong kabalong magpaubos, bisan gibiyay-biyay, basta nasa kabubuton sa Ginoo, ayaw kabalaka, iisa karaon niya sa atong Ginoo. Si Haring David, wa matagad kay bata pa. Naglinya ang mga maskulado niyang igsoon. Pero ang Ginoo di na mao. That is not my plan A. Tanaw ra gud may igsoon. Dili ang kasanay sa panggubatan ang gipangita. Dili ang kamaayo mo iskrima. Dili ang maayo mo wali with eloquency. Say nagtuon na lang ta paano takay tay maayo kay ta mo pronounce. Ang hinuon ng membro di nakasabot. I told the church during crusade walang English. So ang pagkaluwas anang man ay grado niya mag-English pa ta. I told them put Tagalog verses and preach Tagalog. We are not here to impress people. Forget that business. We are in the business of the kingdom of God. It's about saving the lost. Ang membro, musimba, magsitag English, magdala lang hinog dictionary in the Bible. Usam na yung wali, usam na. Ato pa sa Google. Please stop impressing people. A simple message with anointing convicts the sinners. Come on. This is not the world, the church of the world. This is the church of the Lord Jesus Christ. Mga bitawan nyo na mga apostoles, nganong nagtudlo makagsambingay? Kung magsulti ko mga dagkong butang sa langit, di sila kasabot. Mabutang buhat sa Ginoo puro illustration. Tanawa ang mag-uuma, tanawa ang mangingisda, tanawa ang magtatanom. Siyempre Manila, kasi karang English, magyo ka Manila guna. But I said no. They need to understand. Preach simple message. Na kung ikaw mag-English food, kay kasabot kung sakto tayo mong English. Tinood na. Masa mo takong English, oy? Nalibog magani ka, sila pa. Pero kung magbinisaya ka lang, unya, linaw kayo ang pulong sa Ginoo. Please be guided accordingly under the anointing of God. Ayaw ka hadlok, mo preach ka sa laing nasod, siyempre mag-English ka man yun dito. Pray to God. Pila ka lugar na kung may magwali ko og English, may problema. Sabtan man ko nila, manglukso man, dagan man. Para mahuman dayon ba, dugay kayo na yung wali, di ko kasabot, managan na lang ta. But no, don't worry. The anointing works the best. Kaya kanang imo-imo lang, di ra ba gyud pumamugos ang Ginoo. Kung mamugos ang Ginoo, Pastor Boy, kanang iyo sa Revelation chapter 3, nga nanuktok manggani ang Ginoo. Kung namugos ang Ginoo, pwede nagsipao na, able!
Pedro, itulak ang pultahan. Pero ang Dios, di gyud mamugos. Nanuktok. Nagpaabot, kinsay mo abli. Kaysa dang ablihan ng Ginoo, makiguban ang Ginoo kanato mga igsoon. Hallelujah. Just rely on the anointing. Of course, we need to study. But the final say is the Lord God Almighty. Mabitaw ng dunatay asawa. Kay mo ingo, Sister Net. Dad, dami mo English kanina. Oh, tama. Maminaw sa asawa nato. Nya pagbota, Dad, dami mong English kayo na. What about it? In English, pag yun daw ay. Salamat sa Diyos. If we will just rely in the anointing of God, oh my God, great things and many things and wonderful things and supernatural, my son. Ako bitos lang ingnan kita sa park, daghan ga view. Pero I want songs that will lift up the name of Jesus. Dili lang tasig pangupya. Usay nangupya tabisan sayo, kupyahong gyapon nato. Paminawa ang mga awit nga giisa ang ngalan sa Ginoo. Nya ako giingnan naman Jesus, dunatay Domingo nga awito nato ang mga old songs. There's power in the blood of Jesus. Mawala ng mga bagong composers, pero ang awit, the blood of Jesus, will never loses its power. Yes, we can connect to the millennials, but don't influence us to stop singing those old songs. Come on, somebody. It's time to lift up the songs that sings about the blood of Jesus. Because that blood never loses its power. So, yeah, but si David may igsoon, mga igsoon niya, maskulado. Murag si Brother Rocky ang magulang. Gisundan ni Brother John ang ikaduha. Pertin daguwa. Gisundan ni Pastor Ondo kay dako pod. Mga gulayan. Pero yung sa Ginoo, galingo-lingo ang Ginoo. Pero ang tao, tanawa, si Samuel, mauna ba ni? Mauna ba ni ato? Kanang ma-impress na ba? Mauna ba ni? Dako lawas, guwapo. Dako isog ang espada, duha ka dupa. Ako na lang ng duha ka dupa. Basahon niyo nga, baka ako man tong pastora to. Samuel! Giabrihan na ang langis. O ang sungay. Abrihan na para buubuan. Yung Ginoo, dili na mao. Dili na ang akong plan eh. Sa imong mata mo na siya, pero sa Ginoo, wa ko magtanaw sa gawas. Come on. Wa na ko tanawa ang gawas. Ang gitanaw nako ang sulod sa iyang kasing-kasing. Doon na ba? Ang amahan pa mismo ingon, disqualified. So be careful in the family. Pag damgo ni Joseph, gignan na maigsuon, patyon hinoon siya. Ano, ay kumpiyansa. Kanay maigsuon mo, po rin patay ni mo. O tinoon mo na sa Bible. Patyo na ito na, hambugiro. Kanala kay damgo sa Ginoo, bulaton sa Ginoo, ang tanaw sa imo, hambugiro ka. Pero pasagdi sila. Kaya naghatag sa imo ang Ginoo. Di sila kasabot. Sorry to say this. People who are carnal, they cannot understand. They are too much in carnality that they cannot discern the Spirit of God. Pero sa mga taong spiritual, come on, brother, I am here to support you. Preach the word. Win the lost. Stay faithful. Ingon ang amahan, tagabantay ratos kanero, ato'y pulos, gabata pa kayo.
Wabay buot! Sekretary yun. Why buot, bulingot, baho? Kay nagbulad sa adlaw, kada adlaw. Ini kagabi di mo pauli ato ra matulog katupad ng mga karnero. Mao nagipangita sa Ginoo. Kabalong muhigda. Uban sa karnero nga di mamili air condition ba ni o bato ni gahi ni. Make sure, don't worry. Ako muabot ko mga lugar gimbita. Don't worry about me. I know where to go, I know where to sleep. Don't worry about money. Ang uban magpapresyo man. Akong giingnan ang taga Bohol, Mindanao, ay ang uban mahal kay na kay superintendent. Mahal na taga Manila. I am not carrying a price tag. Price tag is only in Shewmart. But the ministry is sacrifice. Come on. Ayaw pagpapresyo kay ingon ang Ginoo. Wa gani ko'y katulgan. Ang akong unlan bato ra manggani. Kita nga giluwa sa grasya. Mangitag first class nga hotel. Mangitag first class nga restaurant. No way! It's time to tell the devil, I have no price. I am here to serve. Dugay si Pastor Rondo sa youth department. Kuya tawag niya. Karon, kuya gihapon, I never change. Unya hotel, no worries. I know where to find a hotel. Nga disturbuhon pa man yung mga host nga busy man na. Ang uban, naikikili ka balo, nga busy na ng host lalo pag district conference. Hasulon pa ng district presbytery. Asa ko batog, asa ko hotel, asa ko kaon. Pili ako allowance sa food. My God. Ang Ginoong Kristo wag yun mangayo bisan asa siya maabot. Nagsugod na og istorya ang inyong superintendent. Because we need to make things straight. We don't have the price sa atong mga dughan. Amen. Hallelujah. In the Holy Ghost, we need to understand who we are. We need to know where we are going. We are here to be a blessing. We are here to help the work. We are here to bless somebody. Ako silang ina sa Bohol. Ay mo kabalaka, Maikson. Di ko mang disturbo nyo asa ko matulog. Unsay pakaon nyo sa ako, ginamos, bagoong isda, bulad. Pero ini ko li, pa-check up tas kidney. Kay parat man na kayo. Ha? Ubod na des Bar Jonathan no. Atong ubod okay na. Already na. Panalanginan kag maayo sa Ginoo. No price tag. Ayaw. Ayaw, Pastor Boy. I'm about to cry. Please. Please. Ayaw pagdala-dala og presyo. Ayaw pamili asa ta patulugon pa kanon. Ako magagiinan sila si Brother Junjun, Pastor Junjun, Pastor Henry, mga untag bakasi. Ang uban may tama asa man diri ang fried chicken, Pizza Hut, steak. No. Not me. I'm not talking against other leaders, but not me. Because our goal is to be a blessing. Not to pressure the host. Naglisod pagay, nag-budget sila. Nangita pagay, nag-sponsor, Pastor Oscar. Unya mo ato ta dito, ato pang lisod-lisoron. Mag-demand patag mangayo. And I will tell this, Maikson, sa atong jail conference, don't do that! When you come to the conference, be a blessing! If you have money to help, help them! We are brothers. And we need to help and support our brothers. You can quote my name.
You can drop my name. Says Pastor Cesar Sultiane. You can use my name. Because we need to be guided. Maglisod na lang Ginoo ng atong mga host. Kay presyo ron magmaayo. Lisod. Yang Ginoo mo may ato kang pattern. Christ-like man kata. Ngano mo, like other people naman inon. Gusto kang musudon na ako, ingnon ta ka, nga ako wala higdaanan. Murag milo. Way kalubluban, may pang milo. Kay dunay kalubluban, pero ang anak sa tao, walay lugar nga kakapahulayan. And we need to set an example also. Bisan sa atong mga membro, atimanan ninyo mga pastors. And I am blessed maigsoon sa Park Church. They love the work and they love the pastor. Kanang magwali ko maigsoon, hard preacher man yun ko, strong man yun ko maigsoon. Pero makita ng makaigsunan, manindog o may maninggit. Come on, preach, Bishop! Come on, preach, Pastor! Some more! Walay mangyamid. Walay mugawas. Because they love to hear the words of the Lord. Dili gimik ang gipangita sa simbahan. Hunong na palihog sa gimik-gimik. Kaya mga tao ron, wala mangita gimik ang gipangita sa mga tao nga usap paagi nga maluwas ko sa imong wali. Gawa sa imong wali, mabati nila ang dihok sa Ginoo. Mao na'y pinakanindot nga lama sa atong mensahe. Si Haring David, pag abot niya maigsoon ingon ang Ginoo, kana mo'y dihugi. Murag di ganahan si Samuel mo abli sa sungay. Bata pa kayo. Nanimaho pa. Ngano Ginoo niya man yung mga dagkong tao kusgan maayo mo panggirak. Pero ngano magyug kini bata? Basta dihugan ka sa Ginoo. Walay dako o gamay. Basta kauban ang Dios. Pero tanawa si David nga sa dihang gidihugan. Giatubang niya ang dagko kayong pagsulay. Grabing pagsulay, Pastor Oscar. Kay Saulo walay pagsulay. Siya pa ang nanulay. Siya ang nanulay. Siya ang nagdaot kay David. Siya ang nagbuhat og di maayo. Siya ang nagbuhat og mga dautan. Pero si David maigsoon pagkadagkong pagsulay. Nakadaog sa gira na patay si Goliath, naninggit ang mga tao. Si Saulo nakapatay sa kalibo. Si David na pulo kalibo. Nawala ang dihog, nasuko. May mga tao nga itong kauban karon nga kung di gani mo imbita, di mapawali, masuko kanato maigsoon. No, 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 no. No, we don't need that. What we need is the anointing. Nasuko si Saulo kay David. Patyo na siya. Pero pwede niyang labanan, pero mudaga na lang ta. Tago lang ta din sa langob. Mahit po na pastoring, mutago ka lang sa langob. Biblical ka nga tao. Pero may langob ni. Murag nakatulon ni sa langob. May kay na po Elijah nga muduaw. So, dagan! Ingon ang mga sundalo, Pastor Odo, pwede na itong patyo na. Nabahay naman na yung gigarian. Kita na mo atake. David, don't touch. What's the next word? God's anointed. Please. Niabutan ni mga position maigsoon, di man smooth sailing. Daghan manig mga si Cesar. Daghan man na. Daghan na.
Ana na siya, daghan. Kinsa, kauban pa nimo sa board. Kinsa nag-ingon nga si David di Mayo, igsoon ra gani. Labaw na nang di mo igsoon. But keep the anointing pure. O sa tubag ako na ana, Pastor Boy, may mo sila, don't worry. They have the right to say that. But we will see at the end. Ayaw lang kasuko. Tagay sila kagawasang musulti. Kay ang unahan, dito rata mag-abot. So, ang seneta bumigsun, naabot sa langop. Nana si Saulo, diyang espada, patya! Hunahuna siya. Nadala ang iyang emotion, maigson. Gihiwaan niya ang sid-sid. And we think it's okay to say bad? No. Si David gani iya maghiwaan, pwede po ta musuko sa ilang mga leaders? No. Paghiwa ni Haring David, wa na siya katulog. Midagan siya sa pikas bukid. Haring Saul, gihatag ka na sa Ginoo kanako. Niyang ebidensya pero pasaylo ako. Pasaylo ako sa akong nabuhat. Kaya ako na ibaluan nga di hilabta ng mga ginihugan sa Ginoo. Mihilak si David. Mao nakadunag gihapoy consequences sa iyang ministry. Wa magpasabot kay may dihog ka, you are free to do everything, anything. No! We are here to respect the authority. We are here to speak the brother. We are here to say, God, please forgive me. Mo na nga dahil siyang pasaylo, maigsoon. Pasaylo ako. Pasaylo ako, Haring Saul. Nasayon ko sa pulong sa Ginoo. Dili pwede hilabtan na mga ginihugan sa Ginoo. Milakaw si David, pero nagsunod maigsoon ang konsekwensya sa iyang kinabuhi. Pero ang pinakanindot siyang kinabuhi, maigsoon, bisan pinakadagko sa pagsulay, bisan gikidnap ang iyang pamilya, bisan nagkaguliyang ang Israel, nasuko ang iyang anak, binibildi, ang iyang kaharian, sugod na pong kabahin, pero wag yun niya buhi ang dihog sa Ginoo. Maunsa man ang kingarian, patyon na ko sa akong anak, dili na ko buhian ang dihog sa Ginoo. I will keep this anointing because this anointing will preserve me. Come on in the Holy Ghost. Please don't drop your anointing. Please don't throw away your anointing. Keep your anointing. Embrace your anointing and pray, God, I will give my best. I will pray. I will pray, God, keep my anointing. Ikorabasakaya labahaya. Ilarayadai. Ikorabasakaya labahaya. Come on. Come on. Don't drop your anointing. Come on, hold on to your anointing. Because my Bible tells me that anointing will break the yoke. Manindog ta mga igsoon. Solomon, the wisest king that was ever told in the history and the Bible, he dropped his anointing. He threw away God's anointing. And he died. Lost. Unsay pulong sa manggialamon? Vanity. Unsay Bisaya sa vanity? Kakaw.
sa dakong simbahan, pero kakawangan ang tanan. Ang tanang mga hari, miyukmo kay Solomon. Pero pag-abot sa unahan, kakawangan ang tanan, mga igsoon. Ayaw tuguti, kaya mo kakawangan ang atong mga pangabudlay. Kakawangan ingon si Solomon, ang tanang butang ilalom sa maong langit o adlaw, kakawangan ang tanan. Maong ingon siya, kanluki ang tanang butang o alagari ang Ginoo. Di ta gustong madungog, kakawangan ang mga pastor nga inyong gibuhat na imong walay kapuslanan. No! No, 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 no! In the name of Jesus. Come on, receive the anointing today. In that day, today, receive the anointing. Receive, hallelujah, that God will preserve our ministry, that God will preserve our gifts, that God will bless us. Gusto mong muduol sa tubangan, mga igsoon, mga membro, pwede mong mo-join sa mga pastors din Ang mensahe nila ni alang kanamo, alang ni kanatong tanahan, atong pagugunitan, atong tipigan ang diog sa Dios. Learn to submit. Learn to obey. Learn to respect. Learn to love. Ikalabahaye. The anointing makes the difference. The anointing, hallelujah, makes the difference. That's why we need to preserve our anointing. Sa dihang gidihugan ng atong Ginoong Kristo, ang ingon ang tingog sa taas sa langit, kini mo'y akong pinalangga. Amen. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. He was anointed, gitamparos, gitadyakan, giduga mga igsoon, gikatawan, gilaparo, giludan, gilansag sa cross, apan wala siya maglitok, o mga polo nga paghibaraot. Come on, come on, come on, receive it, receive it. Ingnang Ginoo, God, I need your anointing tonight. I need your presence. I need your guidance. I need your direction. I need God. I need you, God. I need you, Jesus. It is God's anointing. It is God's anointing that you will remain strong. It is God's anointing that God is going to bless you. Come on, in Jesus' name, it is the Lord's anointing. It is not the man's idea that will work. It is God's anointing. Submit to the anointing of God. Believe in the anointing of the Lord. I trust the anointing of God in your life. I pray to God that God will give you the best in your ministry in these last days. Dili mahimong kakawangan ang imong serbisyo. Di mahimong kakawangan ang imong pamilya, ang imong posisyon, ang imong serbisyo. Ang Dios magauban kanimo. Adunay langit ng diog nga naa kanimo. Ipadayon ang maayong butang. Ikalabahaya. Hikorabasakanderele, hikorabayana, hayaralayaye. Come on, receive it. Receive it. Receive it in the Holy Ghost. Receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the anointing. Receive the blessings. Fear not, nor be dismayed.
Move forward and go forward. The Holy Spirit, the anointing will lead and guide and direct. Hikarabahaya, Hikolabasande, Hikarabaye, Hikalabahaya. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh. Oh. Oh, yes. Oh, yes. Come on. Come on in the Holy Ghost. Come on in the Holy Ghost. The yoke of troubles will be destroyed. The yoke of problems will be destroyed. The yoke of frustrations and discouragements and disunity, sickness, financial problems and breakdowns, it will be destroyed tonight. Because the anointing breaks the yoke. In Jesus' name. 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 Receive your anointing. Receive that authority in the power of the name of Jesus. Kinahanglan nato ang dihog labaw sa tanan maigsoon. Maunsa man ang atong maayong pamulong panulti. Maunsa man ang maayong pagwali kung walay dihog sa Ginoo. Nahimurat ang katawanan sa mata ni Satanas. Hapan kung doon na kay dihog, dili ka pa maglitok sa pulong, mulihok na ang gahom sa Ginoo. Preserve it. Preserve it. Receive it and preserve your anointing. Maigsoon, pwede niyong ipatong ang inyong kamot sa inyong mga ulo. And start claiming now. Amen. Claim it as you put your hands on your head. Ha. Hikalabahaya. In the Holy Ghost, in Jesus' name. God, allow the anointing to flow. God, a pure revival in our hearts. A pure anointing to flow. Come on. Come on. Say it, God, the pure anointing. I don't need vanities in my life. Dili kakawangan ng among pagpangabudlay, Ginoo. Kundi mag-aanok, mag-aayo, mag-aani kami og dagkong mga butang. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. I pray for the pastors. I pray for the ministers. I pray for the wives and children. I pray for the newly approved local license. I pray for the Christian workers. I pray for the fathers, the mothers, the young people, the children that are here tonight. I pray, Lord, for your anointing to be released. Oh God Almighty, hallelujah. Because the anointing makes the difference. There's the holy anointing in Jesus' name.
In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Manindog tang tanan mga igsoon, mga pastors, leaders, in the name of Jesus. Sa church, first Sunday of the year is a welcome message to give thanks to God for the new year. But second Sunday of that new year is anointing service and communion service, because we need to be guided as we journey the year and to strengthen our soul in the presence of the Lord. Last service din sa Laak Maigsoon sa ilang conference section 3. Mga